to kasi pinost ko to about sign of the cross. Kasi maraming nakikita ko bumabati ko dito sa online. So paano ba may maintindihan ng isang simpleng Katoliko ang sign of the cross? Ang isang tao, pwede ka mag-preach or magpahayag in so many ways. Diba? Pwede ka magpahayag sa pananalita or pwede ka magpahayag sa gawa. At lalong-lalo na, pwede ka magpahayag through symbolic language. Yeah. Ang sign of the cross is a symbolic language. Dahil pinapakita mo, by the use of symbols, what you believe. Diba? When you make the sign of the cross, gamit mo yung katawan mo. No? You say in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. That is the core of our faith, Right. the Trinity. Tapos kinikintal mo sa ulo mo, sa puso mo, sa bisig mo. That's Christ's commandment. Diba? To love God with all your mind, with all your heart, with all your strength. Yeah. Kaya symbolic ang ulo ng mind, yung heart ng love with all your heart, at saka yung bisig natin na ating mga lakas. So yung pagsa-sign of the cross is preaching and at the same time expressing one's faith through symbolic language. Yeah. Ang nakita Kung kayo nga gumaganon, di ba? Kaya, di ba? Opa. Oo, love, di ba? Heart. Oh. Symbolic language yan eh. Right. Every symbolic language has a meaning. Look at the meaning. Di ba? The Trinitarian faith that we have. Yeah. Ano nakikita kasi, ang inaano nila, wala naman doon nakasulat sa Bible na pinag-utos sa mga apostles na gawin nyo tong mag-sign of the cross kayo. Maraming hindi pinag-utos sa mga apostol na ginagawa nila. Nag-altar call sila. Wala silang altar. Hindi rin pinag-utos sa mga apostol magpagawa kayo ng kapilya na matulis ang bubong. Ginawa rin nila. No? So, ang daming mga hindi inutos ang apostol. Okay. Pero ginawa. Okay. Ibig sabihin lamang Selective yan, lang sila. ibig sabihin lamang, hindi lahat dapat iutos ng apostol. Dahil hindi naman tayo tanga. Tama? Diba? Meron tayong initiative. At ang Diyos ay natutuwa sa ating initiative. Right. Basta hindi nilalabag yung kanyang utos. Anong nilabag mo sa utos doon ng Diyos sa pagsasign of the cross? Diba? May nilabag ka ba? Wala. Naman. Wala. Nagpahayag ka pa ng pananampalataya mo. Napakaganda nun. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. At ginamit mo pa yung katawan mo. Diba? Because even your body must express that faith, that love. You that consecrate to hope. the Lord. Yeah. Yes. So, ginamit mo pa yung boses mo kasi verbal yan, vocal prayer yan. And at the same time, symbolic language yan. So, anong masama doon? Diba? Makes sense. He who is not against me is with me. Ang hindi naman laban sa akin ay kakampi natin. Right. Laban ba yan kay Kristo? Hindi. Yeah. Wala na, pinagbawal ba? O, hindi rin naman pinagbawal. Tama. Maaring hindi pinag-utos dahil hindi naman lahat ay dapat ipag-utos. Dahil parang winala na tayo ng initiative ng Diyos. Hindi ganon. Di ba? Lahat ng bagay na ginagawa natin, hindi lahat ay ipinag-utos ni Kristo o ng mga apostol. Right. Pero hindi labag sa Kanya. Amen. Ang tawag doon apostolic tradition. Oh, yes. Yes. Oh. Hindi rin naman nagsuot ng coat and tie ang mga apostol. Diba? Pero ginagawa nyo. Oh. Maraming mga ganon. Yeah. So, wag tayo makitid ang utak. Diba? Kakitira ng utak. Yan ang sagot natin. Thank you so